So, ito na naman tayo. Kamakailan lang sinabi na BBM na si PRD ay nagsisinungaling. But now, binawi na ng Malacanang ang kanilang statement. Naghugas kamay na sila by saying, wala kami kinalaman dyan! Ganon? Wala kayong kinalaman? Nilulusot niyo ang sarili niyo dahil alam niyo ba na impeachable ito? Maaring ma-impeach si Ngagva kung mapapatunayan na pumirma siya kahit blanco ang BICAM. Kaloyki. But, assuming for the sake of argument, totoo na wala ngang alam si Ngiwi M. Diyan sa BICAM report na yan. Dahil ang nakarating na GAA sa kanya is kompleto ang numero. Assuming for the sake of argument, totoo nga, wala siyang alam. So, anong ibig sabihin nito? Ginagago ka? Ni Martin? Ni Zaldico? Ni Grace Potang ina? At saka ni Chis Escudero? Wala ba silang paggalang sa'yo? Bakit kaya hindi ka nila ginagalang? Bakit ka nila ginagago? Is it A, dahil tanga ka? B, dahil bobo ka? C, dahil alam nila, wala ka naman talaga malasakit sa bayan? Letter D, bangag ka? Or letter E, all of the above? Una sa lahat, walang galang naman ang mga sinabi mong salita, Alona. Napakalapastangan. Para sa akin, sumobra naman yung pag-exercise mo ng yung freedom of speech, no? Wala ka ng limit sa pagsasalita mo, hindi naman ordinaryong tao yung sinasabihan mo eh. Pangulo ng Pilipinas yon. Alam niyo mga kababayan, ako po kahit hindi ko po gusto si VP Sara at saka po si dating Pangulong Duterte, hindi ko po sila binabastos, hindi ko po sila minumura, hindi ko po sila sinasabihan ng mga below the belt na salita. Pero ito po sila, yung mga DDS na yan, sobra naman kung mamersonal at sobra po yung mga salitang ginagamit nila. No? Hindi ko alam, ito talaga yung sinasabi ng karamihan na kung sino yung sinusuportahan mo, nagre-reflect sa pagkatao mo. Anyway mga kababayan, regarding doon sa sinasabi niya na pinirmahan nga po ni PBBM na bicameral report, no? And sinasabi niya impeachable at pwede pong matanggal sa pagkapangulo si PBBM. Ang kulit-kulit ng mga yan, ang tigas ng ulo. Ilang beses na po natin pinaliwanag yan, yung pinirmahan po ni PBBM ay kompleto at hindi po bicameral report ang pinirmahan ni PBBM. Enrolled General Appropriation Bill po yung pinirmahan ni PBBM, GAB, bill. Yung bill, kompleto po yon at yung po yung naging GAA, naging batas, no? Kompleto yon. Sinabi rin po yan ni Senator Rizon Tiveros. Yung mga ganyang bagay, mga blanco-blanco, hindi po yan makakaligtas sa mata ni Senator Rizon Tiveros. Hindi po yan papalampasin ni Senator Risa. Alam niyo naman mga kababayan, ako po ituwala kay Senator Rizon Tiveros dahil supporter po niya ako. No? Yung mga sinasabi niya, confident ako na totoo, 100%. No? So kung sinabi po ni Senator Rizon Tiveros bilang siya ay senador na kompleto po at wala siyang nakitang blanco, yun po ang pinanghahawakan ko mga kababayan. Ano? Yung pagkakaunawa ko nga dyan, kasi ginigit nila na yung pinirmahan ni PBBM may blanco. Yung bicameral report nga po yung sinasabi nila. Pero bago po yung dumating sa kamay ni PBBM, naging enroll bill, naging GAB, and then yun, kompleto po yun po ang pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, kung meron po no, sa pagitan, before nakarating sa kamay ng Pangulo, merong idinagdag ang legislative, meron po silang binawasan, meron po silang amendment na ginawa, yung po ay kanilang responsibilidad at karapatan dahil sila po talaga yung nagde-decide sa budget, no? Kung meron silang idinagdag sa isang ahensya, may ibinawa sa isang ahensya para makumpleto po yung mga blanco, yung po ay kanilang prerogative, no? Yan naman pong budget, 'di ba? Talaga naman pong legislative ang nagde-decide diyan. From budget proposal ng mga ahensya, budget hearing, and then decision, and then bicameral report, hanggang sa naging GAB, hanggang sa naging GAA. No? So, hindi po yung papakalaman ng Pangulo. Ang dumating sa kanya ay kumpleto at napagdesisyonan na ng legislative or ng mga mambabatas. Yan po yung pagkakaunawa ko dyan. So, hindi po pwedeng sabihin na, ay, binawasan niya ng Pangulo, tinanggalan niya yan, or siya yung nag-decide na lagyan ng mga figures, yung mga blanco, hindi po yan pwedeng gawin ng Pangulo, hindi niya yung magagawa, no? Hindi po papayag ang mga mambabatas dyan. Especially yung mga kagaya nila Senator Rizon Tiveros, nila Franz Castro, hindi po sila papayag dyan, no? So kung may iba't ibang statement ang mga mambabatas, may nagsasabi na may blanco, may kompleto, sila ang batikusin nyo, sila ang tanungin nyo, sila yung kalkalin nyo.
No, hindi yung tipong ang pinapalabas nyo ay ang may kasalanan ng lahat ay ang Pangulo. No? Pipirma lang naman ang Pangulo dyan eh. At wala siyang choice kundi pirmahan at aprobahan ang napagkasunduan or ang inaprubahan ng legislative. Dahil kung hindi, wala pong budget ang Pilipinas for 2025, no? So yun po yung aking pagkakaunawa dyan mga kababayan. Ang pilit kasing pinapalabas nila ay pumirma ang Pangulo na merong mga blanco. And then, in my understanding, gusto nilang iparating sa taong bayan na ang Pangulo ang nag-decide, no? O yung mga kaalyado ng Pangulo ang nag-decide na lagyan ng mga figures yung mga blanco. Hindi po yan ang pagkakaunawa ko mga kababayan. At sinabi na nga rin po ni Senator Rizal Ontiveros na sinigundahan ni Senator Trillanes, no? Sinabi ni Senator Rizal Ontiveros, nakita niya kompleto, wala po siyang nakitang blanco doon, no? So, bakit itong mga ito ay walang tigil sa paninisi to the point na ang bastos na po ng kanilang pananalita sa Pangulo? Kung meron nga po kayong reklamo, hindi naman kayo pinipigilan eh. Kung meron kayong reklamo at nakikita nyo na may mali doon sa GAA, pwede kayong pumunta sa Supreme Court at mag-petition kayo doon para ideklarang unconstitutional or illegal, no? Illegal yung nangyaring GAA or pinirmahang GAA, no? Yun ang tamang venue. Pero yung araw-araw kayo ganyan, araw-araw kayo nang babastos, araw-araw kayong titrigger ng taong bayan na hindi nyo naman inaaksyonan, anong goal nyo? Manira lamang or papangitin lamang ang imahe ng gobyerno at ng Pangulo, mga kababayan. Yun po yung basa ko dyan. Ang sabi ng dating Pangulong Duterte, sa pagkakaalala ko, invalid legislative daw po yung GAA na pinirmahan ng Pangulo. Sa tingin ko, doon nagsimula ang narrative ng mga DDS. Hindi po legislative yung bicameral report. Yung pinapakita ng dating Pangulong Duterte, bicameral report. Tapos sinabi niya, invalid legislative daw yun. Paano naging invalid legislative ang bicameral report? Hindi pa nga siya naging GAB, no? And then, naging GAA. Ang GAA, kompleto, yun po yung legislative, yun po yung naging batas, no? Kaya itong mga ito, yun ang narrative nila, na yung bicameral report ang pinirmahan ni PBBM, no? Hanggang sa lumala na lumala, dumami ng sasalita, nalito na yung mga tao. And then itong mga mababatas na ito, iba-iba rin ang sinasabi. May mga congressman, may mga senador na magkakasalungat, no? Nagbabanggaan ang sinasabi nila. Ang nasisisi, ang napupukalan ng pambabatikos, ang Pangulo. Pinirmahan lang naman ng Pangulo ang napagkasunduan ng legislative ng mga mambabatas. Hindi niya pwedeng i-edit yon, hindi niya pwedeng baguhin yon dahil hindi naman siya parte ng legislative. Hindi niya pwedeng pakialaman ang trabaho ng legislative, mga kababayan. Ano? Yung pinirmahan ng Pangulo, kompleto. Ngayon, kung sa tingin ng mga DDS, merong na-commit na mali or unconstitutional, pumunta kayo sa Supreme Court at maghain kayo ng reklamo. No? Yun ang tama niyong gawin. Hindi yung mga tao ngayon nalilito na dahil iba-iba na ang version nyo. And nakakapikon din tong mga mambabatas na ito na iba-iba ang sinasabi sa kanilang mga interview. Si Senator Amy, iba ang sinasabi. Si Senator Escudero, iba ang sinasabi. Sa Congress, iba din ang sinasabi. So, nakakapikon dahil wala silang iisang statement, no? Ang mga taong bayan tuloy ngayon nagagalit at yung mga statement nila na hindi magkakatugma, ginagamit ng mga galit sa Pangulo, ginagamit ng mga DDS para pambatikos at para pang-trigger sa taong bayan. So sana dun sa mga mababatas natin, ayusin nyo naman dahil kayo na rin mismo ang nagiging, minsan nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaaway-away, nagkakagulo dahil iba-iba kayo na sinasabi. Ang nakakapikon pa, ito ang ginawa nila, inaprobahan nila yung bill, no? Na bibigyan ng Filipino citizenship yung alleged na Chinese na involved sa Pogo. Na may, according kay Senator Rizal Ontiveros, may multiple tax identification number na bawal yan sa polisiya ng bansa natin, bawal yan sa batas. Bakit nila pinayagan yan? Si Senator Rizal lang ang hindi pumirma dyan, ang hindi nag-approve. Against si Senator Rizal dyan. Pero 19 na senador yata ang pumayag dyan at nag-approve ng bill na yan. Parang niloloko nyo ang mga Pilipino. Yung mga mambabatas natin ngayon, para tayong ginagago. Imagine, pinaghirapan nila Senator Rizal na hearing, no? Magkaroon ng pag-iimbestiga sa mga illegal na gawain sa Pogo. Tapos yung Chinese na kinakakitaan ng mga ebidensya na link
sa Pogo at link sa isang kumpanya. Ito mga kababayan, ayon po kay Senator Risa, may multiple taxpayer identification numbers ang taong yan na bawal po sa polisiya ng bansa natin. Tapos according din kay Senator Risa, affiliated yan sa Philippine Jinjiang Yushi Association, which is believed to be related to the United Front of the Communist Party of China. So hindi ko alam kung ano bang tumatakbo sa utak ng mga mambabatas natin, bakit sila pumayag or inaprubahan yung bill na yan na i-grant ng Filipino citizenship yung taong yun. Si Senator Risa lang po talagang nag-against dyan, ang kumontra. Kaso talo siya dahil mas marami po, 19 yata yung nag-approve. So ano ba itong mga senador natin? Binabayaran ba ito ng China? Na parang ang daming alam mo, evident, for me evident na maaari ito spy. Ang dami ng balita about spying ng China, espionage, yung mga pogos na ginagamit para sa mga tech scams, para mag-spy sa ating mga military facilities, sa ating gobyerno, napasok ng ating political arena. Pero itong mga senador natin, pabor pa ang binibigay sa mga taong iyon na allege no or na ay involved sa mga ganyang bagay, spying at mga illegal na gawain. Bakit ganyan? Bakit tayo ginaganto ng mga senador natin? Hindi po ba mga kababayan? Imagine, pagkatapos ng mahabang panahon, ginastosan ng mga Pilipino yung mga hearings na patungkol sa Pogo, biglang mababalitaan mo, mga senador pumayag na bigyan ng citizenship yung isang Chinese na affiliated, no? Sinabi ko naman po sa inyo, sabi dito, pinaniniwalaan na affiliated sa isang kumpanya na United Front ng Communist Party of China. Bakit tayo ginaganito mga kababayan? No, malamang sa malamang, mga pro-China po ang nag-approve niyan. Mga pro-China senators ang nag-approve niyan. Ang naging kalaban po ni Senator Risa Hontiveros, no? Talo siya eh. Isa lang siya. Karamihan, mas marami, majority, pumayag. Bakit po sila ganyan mga kababayan? Kaya ito sinasabi ko sa inyo, yung mga iboboto ng senador, no, mapa admin slate or mapa DDS slate yan, siguraduhin nyo na hindi pro-China yan. Dahil sa tingin ko, baka yan pa ang maging balakid sa Pangulo ng bansa para isakatuparan ng mga pro-Filipino at makabayan ng mga polisiya, mga kababayan. Ako, confident ako na iboboto ko, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, si Heidi Mendoza. Hindi sila pro-China, mga kababayan. Maka-Pilipino. And naniniwala ako makakatulong sila sa Pangulo para paunlarin ng bansa. Pero yung mga senador na re-electionist na bumoto dyan, para bigyan ng citizenship yung Filipino citizenship yung Chinese na yan, ewan ko mga kababayan. Napapatanong tuloy ako, sure nga ba sila? Or binayaran sila ng malaking halaga para hayaang mangyari ito? Parang yung mga local mayors natin, pumayag na magkaroon ng pogos sa kanilang mga lugar. Dahil malaki ang tinatanggap nila na suhol. And yung, kung hindi ako nagkakamali, monthly po yung natatanggap nila. Correct me if I'm wrong na lang, no? Yun po yung pagkakaunawa ko. Ganun na ba tayong mga Pilipino? Ganun ba yung mga leaders natin? Na parang binebenta tayo. Ginagago tayo mga kababayan. Ang hirap. Kung iilan lamang sa mga leaders natin ng mga totoong makabansa at mga Pilipino, talo po tayo. Talo tayong mga Pilipino. Balik tayo dito sa mga pinagsasabi ni Alona. Uulitin ko po mga kababayan, bicameral report yung nirarab nila. Pero in reality, yung pinarmahan po ng Pangulo, Gab po yun. Kompleto po yun. Sinabi din ng Senator Risa Hontiveros. I'm thankful nandiyan si Senator Risa Hontiveros, kahit mag-isa lang siya. At talaga namang grabe yung pinagdaanan niya at pinaglalaban niya, mga kababayan. Kailangan po niya ng kasama, Kailangan po niya ng matino na kasama sa Senado na hindi pro-China. Nakikiusap po ako sa inyo, Nakikiusap po ako sa inyo, kailangan po natin ng mga senador na makakatulong ng Pangulo. Hindi yung mga senador na tila ibinebenta tayo sa China at pinagkakanulo tayo. Dahil siguro sa sa pera, sa mga personal na interest nila, we don't know. Pero kailangan po nating lumaban para sa bansa natin. Yung mga narrative nila, Alona, yung mga sinasabi nila, walang mangyayari dyan, wala kayong mapapala mga DDS. Dahil malinaw na malinaw, ang goal nyo lamang po ay dungisan ang kasalukuyang gobyerno
dungisan ng Pangulo. Wala kayong ginagawa, hindi nyo nga dinadala sa Supreme Court yan eh. Hindi ko alam kung nagdala na sila ng petition nila o reklamo sa Supreme Court, I don't know. Pero kung talagang sincere sila, dalhin nila sa proper venue. Hindi puro kuda lamang sila. Pero, having said that, Senator Risa, sinabi na niya na wala siyang nakitang blanco doon. Naniniwala po ako doon. No? Sinagundahan ni dating Senator Franklin Drilon at ni Senator Trillanes. Ito po yung mga senador na pinagkakatiwalaan ko. I know yung iba sa inyo na nanonood ngayon ay hindi sila binoto, pero ako po ay may tiwala sa kanila. Sinabi ni Senator Risa, sinabi ni Senator Trillanes, at ni dating Senator Franklin Drilon na kompleto po yung pinirmahan ng Pangulo, naniniwala po ako doon. Laki po ang tiwala ko sa kanila. Ngayon, kung sila nga po, sila Alona, ay mayroon silang sinasabi at hindi sila naniniwala doon, dalhin nila sa Supreme Court, no? Again, hindi po nakikialam ang Pangulo sa trabaho ng legislative. Hindi po niya i-edit, hindi po siya magsusulat ng mga figures doon, kung may mga blanco, hindi po yun hahayaan. We have 300 plus na congressmen at meron tayong mahigit, if I'm not mistaken, 24 na senador. Kahit isa lang dyan ang pumiyok, no? Malalaman natin ang totoo. Pero, may mga senador na nagsasabi na ganito, may mga senador na nagsasabi din na iba. So, ang burden of proof ay sa mga DDS. Patunayan nyo yung akusasyon nyo. No? Patunayan nyo. So, yun lamang po mga kababayan. Salamat po sa panonood. Sana po yung makapag-comment kayo. Huwag po tayo basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi no, sa social media. Intayin po natin ang mga court decisions. Dahil kung hindi, tayo po yung malilito. At tayo po yung magagalit nung wala sa lugar or wala sa dahilan. Salamat po sa panonood. Sana yung makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.